Good morning, good day mga sir. Mayroon tayong gagawin na ADR. Yan yung model at saka brand. Ang issue nito ay under voltage or mababa yung output niya. Kaya yung kanyang refrigerator ay medyo namamatay daw. Okay. So I stabilize yan. On na siya. Sukatan natin ang output. Balik ka rin natin. Dito sa 110 ay sakto naman ay hindi, mababa nga. Gamit tayo ng digital. Para at least mabasa natin lahat. AC. So yung 110 niya ay 103 volt. Yung 220 niya ay 207 na lang. Mababa nga ito. 207 so kaya siguro medyo kinakapos yung kanyang inverter yung kinakapos yung supply siguro ng kanyang inverter ng ref, kaya yung ref niya mismo ay namamatay. Okay, buksan natin to. Nakasilyo pa kung nakikita nyo po, nakasilyo pa. Angat-angat natin ng konti yung ating camera. Ayun. So ayan po yung laman nito. Check natin ulit. Titingnan natin kung bypass stabilizer. So parang naka-stuck lang yung yung servo niya or yung motor or yung rotor. Hindi siya gumagalaw. So dapat kasi gumagalaw to kapag pinatay natin. Diba? Stuck siya Yun. Try natin kung gagalaw siya. Tumaas yung yung reading sa kanyang voltmeter, pero hindi siya totally nagwa-wipe. Try natin. Tigas pati Ano nangyari dito? Bukan natin ulit. Ganun. So ayan.
dapat mag-swing o maghahanap siya ng ano eh, yung saktong setting sa kanya eh. So ibig sabihin yung motor nito ay hindi nagtatrabaho. Saan yung supply nito? So ang nangyari nito ay babaklasin natin yung motor nito. Try natin ulit. Gumagalaw talaga yung ano, yung kanyang motor. So alamin natin bakit gano'n. So pag sinundan natin yung wire na to, itong galing dito sa kanyang motor ay pupunta siya rito. Check natin kung mayroong pumapasok rito or lumalabas na supply. Try natin. Pumapasok na 2.2 volt DC. So napakababa, no? Napakababa niya para sa ganun. Yung ano, so bago naman natin tingnan to, ito yung drive niya eh. Tapos dumaan dito. Itong dalawa. So tingnan natin yan. Parang good naman siya. Good? Bakit kaya? Parang shortcut itong ano, itong dalawang diode. Start na lang natin. Sana nakikita niyo itong ginagawa ko. May dalawang diode po rito naka series sa ano, sa paa ng switch. IN 4007. So wala naman siyang shorted. Pero pag naka ano, ayun o, nakapunta, kontak pala siya.
kalasin natin tong board. Dito tayo sa kabila kasi maiksi yung wire. Ikutin natin. Pagkatapos ay ibabalik natin yung kanyang wire. Kasi ang baba na supply niya 2.2 or 2.2 volts DC. Dapat medyo mataas na, at least man lang mayroong 12 volts yan, depende sa motor na ginamit. Ngayon alamin natin kung saan nang galing yung supply na to. So tinik natin itong mga transistor, ay wala tayo nakitang sira dito. Ito yung drive ng ng servo motor. Itong apat, bali 6 na transistor. So galing dito sa IC na to. So try muna natin mag-resolder kasi bago pa ito Try muna natin. Baka sakaling nag-loss lang itong mga hinang-hinang. Wala tayong makitang sira Malaw confirm ko lang sa inyo kung ilang volts pumapasok rito sa mga transistor na yan na drive ng motor. Ang input niya rito ay 21 volts. Ang labas nito sa transistor niya ay 15. So 12 to 15 volts yung supply nito motor niya or servo motor. So, tapusin muna natin na i-resolder. Daw nag-resolder lang tayo, gumalaw baka may loss lang talaga or something na bakit ayaw mag-response kanina yan. So lahatin na natin to ng pag-resolder. Itong drive na maninipis kasi yung yung hinang, maninipis na maliliit. So baka pa lang natin itong hinang para sure na tayo bago tayo mag-troubleshoot ulit kung sakaling hindi pa kumana to. Okay. So natapos na natin ihinang. Ang gagawin naman natin dito, ililinisin natin.
Sa mga baguhan na nag-uumpisa pa lang mag-repair, pag nagre-resoldering po kayo ay double check nyo po yung mga dinaanan nyo. Baka mayroong nagdikit-dikit na mga especially sa mga IC na ganyan. Linisin nyo tapos silipin nyo yung dinaanan nyo ng pag-resolder. Baka mayroong naiwan na mga tingga sa singit ng mga pyesa. So ito sa atin ay wala tayong nag-short. Patuyuin lang natin yung ating locker thinner na yan para ma-test natin kung nag-work na ba siya sa ating ginawa. Okay, natuyo na yung ating locker dito. So ngayon subukan natin kung magwa-wipe ba itong ating servo. So power on. Ayan o. So sukatan natin ang output. AC. Reflected. So yung ating 220 volts ay 222. Good na siya oh. Itong ating 110 ay 110.8. 221.22. 222 volts AC. So good na siya. So yung nangyari lang po dito ay parang siguro ay sa nipis ng hinang nito ay baka nag-loss lang yung mga solder. Kasi maliliit yung maliliit yung hinang no? Saka bago pa siya. So yun lang po ang ginawa natin dito. Resoldering po lahat ay nag-resolder tayo. So yung nagre-resolder ay mag-ingat lang po na walang magdikit sa mga pagitan ng mga pyesa. So i-install natin dito, then subukan natin ulit. Bunutin muna natin. Okay, yan na po, na-install na natin yung ating board. Then, subukan natin ulit for final testing. Stabilizer. Yan o, nagre-reset na siya. Kapag ino-on mo siya ay gumagalaw na sa antiman. So, meaning, nag-work na yung ating board na hindi na nakastock yung ating servo motor. Okay. Yun lang po yung aking ginawa dyan. Nag-resolder tayo ng board. Ito. Yan. So ito lang yung control niya, wala nang iba. Saka ito yung breaker. Okay. Thanks for watching guys, and don't forget to follow.